writing in Filipino. 1900s to the present. Mga paalala muna. Una, salamat sa mga kasamaang manunulat na nauna. Kung walang Tagalog imperialism, hindi kayo magre-report ng ganyan. Mabuhay ang panitikan sa ating rehiyon. Hindi ako magsasalita tungkol sa panitikan ng Pilipinas, sa Pilipino, kasi naliligid ako ng mga mahuhusay na manunulat sa Pilipino. Pag hindi ko na-quote, baka makagalitan pa ako, no? So, siguro isa-isayin ko na lang. Pag ano, nandiyan si Luna, boses ng kababaihan, yung mga ibang wika din. Si Herman, nagpapanggap na taga Mindanao, Pilipino naman sinusulat talaga. Si mapapayaman sa Pilipino. Sila ang kontemporaryong panitikan ng Pilipinas. Si Roland ay, at saka si Joey, si kita? Wala nang report. Pagtatanungin nyo lang silang isa. Kaya si Johnny Remel din, kwento, tsaka ito na Pilipino pa din. So, siguro yun yung state of Philippine, yung ano yung panitikan. No? Tapos na yung report ko. Okay, pupunta na lang ako na yung sa aking panulat. Kahapon binanggit ko, retired na ako, pero busy pa din. Katatapos ko lang nung biography ni Rizal, pinaiikli ko. At masyadong makapal. Tapos naghahanda ako sa aking 7th one-man show para sa isang taon. At yung gusto kong ibahagi sa inyo, yung memoir na gusto ko sana gawin, na hindi ko naman magawa-gawa kasi ang hirap pala nun. Pagka yung ginawa mo pogi, at marami pa, pangit. Pag pinuri mo yung sarili mo, marami kang makakagalitan. Ang ginawa ko rito yung paano ako naging manunulat na hindi ko naman binalak talaga yon. Na in fact, kahapon, kausap ko yung pinsan ko sa Facebook, kararating. Sabi ko, retire na ako. Ang comment niya, paano ka magre-retire? Hindi ka naman nagtrabaho. Saan ka magre-retire? Oo nga naman. Siguro mag-uumpisa yung kung ba't ako hindi maintindihan sa panulat. Ang gusto ko lang umpisahan sabihin, nag-umpisa lang na gusto ko lang maging simpleng tao. Yung simple yung panulat, yung sinusulat ko tungkol sa mga ordinaryong tao. Simple din. Pero paano ka magiging simpleng tao, hindi ka naman simpleng tao. Inisip ko na lang, kung huwag na lang gusto kong maging simpleng tao, kung ang ambisyonin ko na lang, gusto ko na lang maging tao. Baka mas pwede pa yon. And then magpa-flashback ako kung paano ko naging manunulat. Nung ipinanganak ako, malaki yung ulo ko, maliit yung binti ko. So, mula noon hanggang grade 6, kailangan mayaya ko. Ang unang salita na narinig ko ay mamamatayan. So, akala ko, katumbas yun ang kumusta ka. Sa araw-araw, yun yung naririnig ko, mamamatayan. At para hindi mag-guilty si ina, kailangan yung ulo ko may naglilipat na gano'n. Yung katawan ko may maglilipat na gano'n. At laging gano'n, ang matatandaan ko, 5 taon. 5 taon, magpapasok ka na, 2 taon pa, hindi pa rin ako nakakapagsalita. At hindi rin naman ako nakakalakad. Nung 5 taon, tinuruan ako ni Amang, tawag ko kay tatay, tinuruan akong tumakbo.
Ang natatandaan ko ron, tuwan-tuwa siya pag uwi sa bahay. Si John, napatakbo ko. Tapos sabi ni Ina, bakit mo pinatak? Hindi ko na natapos. No, na-dramatize ko na lang yun. Nung nagising ako, malinis na ako, nasa kama ako, binihisan na ako. 5 taon na, paano ako magko-communicate? Siguro, nagdo-drawing lang ako. Ang pinakamagandang communication ko, nakaka-communicate ako ng iyak. Yung iyak pag nagagalit ako, iyak pag nagugutom ako, iyak pag nagsasaktan ako, iyak pag nagtatampo ako, at isang tao lang ang nakakaintindi mo. Si Ina. Nung later, makakasanayan ko na yun, yung tatanong kung saan ako talaga kasali. All my life, mas mukhang talaga ang mundo ko isang sulok lang eh. At mula sa sulok na yun, isusulat ko yung nakikita ko. Yung sulok ko na yun, hindi naman talaga ako nagtrabaho na aksidente lang yun na siguro kung hindi martial o hindi ako magiging manunulat. Noong araw nga yung pagka nakatanga lang ako dahil hindi nga ako marunong. Hanggang ngayon yun, napapansin niyo pagka nagkukwentuhan tayo, nakatanga lang ako na parang kagabi, nagkukwentuhan, nakatanga. Kahit tayo, Jim, sa bahay, nung araw pagka yung pag nakatanga ako, si Lola na yun eh. Sasabihin kay Lola, kausapin mo, baka may sakit. Hindi, baka nalulungkot. At pagka yung ginagawa ko yun, bibigyan ako ng pera, pambili ng libro. At doon mag-uumpisa yung aking kuwan sa panitikan, yung hilig. Hindi panitikan ang aking undergrad. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako magsulat. Okay, blah 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 blah. Dineclare yung martial law. Ano gagawin ko? Ayun, hindi ako labas ko rin sa aking mundo kahit pagpasok. Hindi ko alam. Para yung hindi ko masabi ay sinulat ko. Nakasampung libro ako ng ganon. Siguro sa harapan na to, ako lang yung may death threat na lalapanan pa na nga ako, hindi na nga ako katayo, hindi na nga ako makatakbo. Kaya pa ako, hindi death threat mo pa ako. Parang sobra namang harassment yun. No? Mula kay Marcos hanggang kay Palparan. Tapos yung gusto ko lang maging simpleng tao. Bisa inisip ko rin ko, yung akala ko normal eh, na yung nasa sulo ka lang kung buhay mo. Akala ko normal yun. Kaya hindi ako nasanay ng ayoko ng simbahan, maraming tao. Ayoko ng mall, maraming tao. Ayoko. Yung usapin ng pagsusunod namin ng Marcelo for whom. Tapos noon, wala akong kasabay. Lahat ng manunulat nagsipamundok. Tapos yung iba natakot. Ang call noon ay magdala kasi immediate. Kasi pwede mong talakayin yung Marcelo. Ang problema ko noon, hindi man ako playwright.
So, mag-uumpisa akong magsulat. Nag-umpisa yun nung tinawagan ako ni Garcia. 45 years ago, sabi niya may palangka. Hindi naman talaga ako magsulat. Nagsulat ako. Hindi ko nga alam noon yung magawa ng yung beginning, middle, end. Later ko na yung matututunan. Theory yun. Kung paano niya pag-gugupit-gupitin yung trabaho ko para magpulan na gano'n. Sa palagay ko, yung to compensate, yung mga unang trabaho ko swerte. Hindi ko binalak maging manunulat. Yung unang kwento ko nanalo sa Palangka. Sumali ako ng 13 beses. Nagkaroon ako ng, nag-a-advertise ako na para yung nagkaroon ako ng 11. Yung unang nobela ko, yung unang anthology ko, yung unang pelikula ko. Pagkatapos nun, ayoko na sumali ng kahit na anong contest. Pag tinitignan ko yung sa 10 libro, anti-power ako. Siguro nga, yun yung naging karanasan ko. Gusto ko mag-isa kasi nakita ko yung inatakot ako pag tinitingnan ako ng masama. Para wag ako magsumbong kay Inang, para wag akong umiyak. Natatakot ako pag pinagagalitan ako. Kaya lahat ng pagkayong lager, lumalayo ako gano'n. Lumalayo ako gano'n. Yung until, actually, di naman mahaba ito yung, ang tagal na pala, yung binabanggit ko, 45 years ago. Tapos, ng pagsusulat, at sa loob ng 45 years na yun, ganun din katagal yung pagbibigay ko ng workshop. So, kahit saan ako magpunta, siguro yun yung right way of communication ko. Maghanap ng kapwa na mahilig sa art. Sa Nabotas, nagkaroon ng mga writers. Sa Bulacan, nung umuwi ako, nagkaroon ng mga writers. Ang ibig kong sabihin ng mga writers, yung nananalo. Sa PUP ako nag-umpisa pala magturo na hindi rin sinasadya yun. Wala mo na akong balak magturo. Sabi lang nung ka-eskwela ko nun sa MA, mag-apply. So nag-apply ako. Bago mag-martial yun, doon ako inabutan ng martial. So pala nakilala sila Tony. Si Jing, di ko alam kung ikaw na nga yun eh. Kasi nakikita tayo sa rally lang yun. Ewan ko kay Tony. Hindi pa ako nagsusulat noon na mabubuksan lang ako na ng ibang mundo eh. Yun yung realidad na haharapin ko, na magiging laman ng panulat ko ulit-ulit. Yung 45 years na yun, nagturo din ako sa Ateneo. Ando doon sila kail ko, hindi pa siya mahusay tumula nung kakantsawan ko na yung metaphor mo, puro tubig, puro tubig. Sa Lasal, tumunan namin sila Roland Tolentino. No? Sa madaling salita, yung buhay ko ay workshop. At nandun lang ako nakakakita ng aking fulfillment kapag ang kausap ko ay yung kapwa ko writer o kaya kapwa ko artist. Kaya dyan yung dahilan, kaya wala akong alam yung pinag-uusapan nyo. Yung mga artista, yung mga pelikula, kahit yung comics. Kaya sabi ko, normal ba yun? Abnormal ba yun? Na lahat ng tao nagsasabing nag-umpisa sila sa comics. Para ako makabasa ng comics, kailangan ko sumama doon sa kapitbahay ko na nagtitinda ng comics. Ano ba yung i-report ko? Siguro yung sa ganun, doon ko rin yung sa mundo ng aking imaginasyon, yung sa memoir, yung mga tatanggapin at hindi tatanggapin. Siguro pinili ko yung position ng anti-power. Ano ba yung mga tinanggihan ko? Ayokong mag-chair ng department nung nasa Lasal. Ayokong maging director ng creative writing. Nung minsan nag-apply ako ng Fulbright Hays, nakapasa naman ako. Nung aalis na, ayoko pala.
Tapos nung kinausap akong i-recommend ka rin an outstanding young man, pumayag ako, but later on, ayoko pala. So siguro, kaya ako binabanggit ito, ako lang siguro yung dito na yung taga-akademya na hindi rin akademya. So yung lahat ng binabanggit ko ay pananaw ng isang manunulat na naging bahagi ng akademya. Hindi ako nag-aral ng creative writing. Natuto akong magsulat dahil nagbabasa lang ako. Ang kurso ko ay political science at ang talagang gusto kong gawin ay mag-drawing hanggang ngayon. Nung araw, angry young man ako. Dito ako natutuwa yung mga tao kung nagagalit ako. Pinapalakpakan nila ako kasi boses nila ako. Pero ngayon, after 45 years, pag nagalit ako, natatakot sila. Pag nagtaas ako ng boses, siniseryoso ko. Isang boses lang yung aking binibigay. Siguro nag-iisip ako ng mas. Iniisip ko kung kaya ko bang isulat yung lahat ng sinabi ko. Iniisip ko kung gagawin ko na. Pero sa dulo, gumawa ko ng conclusion dito. Kaso, usapin namin ang for whom, yung masa, pambansa, social transformation. Ang layo na ng narating ng panahon. Yung sa dulo ko lang, ang natutunan ko ay talaga ito hanggang ngayon may sarili pa rin akong mundo. Yung sa pagsusulat, yes, gusto kong maging sold out yung mga ginagawa ko, pero hindi ako naging sell out. Yes, anti-canon ako, na alam ko naging canon ako. At ayoko, hanggang ngayon ay anti-establishment ako. Sana, kasi kaya pa binabanggit ito, yung parang ko ng retribution, yung isang observation kahapon, hindi maintindihan na pagkarami-raming bata na anti-establishment, na ang dulo lang naman, ay gusto maging establishment. Hindi ko maintindihan na yung saksakan ng saksak sa kaliwat kanan, hindi mo na alam na yung sinasaksak mo ay kakampi mo o kalaban mo. Mukhang makasaksak lang. Sa dulo, ano man yung pinaniniwalaan natin, ano man yung advocacy, tingin ko, ang sagot lang ay iisa. Kung nagdududa ka, magsulat ka. Kung gusto mo manalo, isulat mo. Ano man yung pinaniniwalaan mo, isulat mo. Sa ganon, laging may kabuluhan ang ating panulat. Sa ganon, laging may dahilan kung bakit lagi-lagi tayo nagpapalitan ng ating mga pananaw sa pagsusulat. Hindi natin kailangan magkamuka-buka ng panulat. Ang mahalaga, kahit tayo magtalo, kahit hindi tayo magkasundo, ang mahalaga, nakalilikha tayo ng magagandang panulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.